Hello everyone! So for today's ganap namin ng asawa ko, pupunta kami ng lychee farm. Nang kaming dalawa lang, nakaplano na to sa GC ng mga kaibigan namin pero dahil umulan, hindi natuloy yung plano kaya kaming dalawa lang yung tumuloy. Bakit kasi palaging ganun? Kapag pinagpaplanuhan, hindi natutuloy pero kapag biglaan, natutuloy. Wala din sa plano namin ngayong araw na magpunta ng lychee farm so dahil sa pagka very excited nga nitong asawa ko, nagpunta kami ng lychee farm kahit katatapos lang ng ulan. Since malapit lang din naman siya kapag minutor, 30 minutes lang yung layo niya mula sa lugar namin, sa dormitory namin. Lumiwanag lang yung kalangitan, nag-aya na agad siyang mag-lychee farm. Nakalimutan na ang mga kasamang nagplano papunta dito. Pero babalik pa naman kami dito, kasama na sila. Pagdating namin, nagbayad agad kami ng entrance fee na 150. 150 for adults and 100 naman for 6 to 12 years old na bata. Then kapag nasa loob ka na ng farm, anlikain na siya kahit gaano karaming lychee yung kainin mo. Naunahan na nga kami nila Lulo at Lulaw. Ang dami na nilang napitas, kaya sabi ko kay kuya, bigyan mo agad ako ng balde at hindi ako magpapatalo kila Lula at Lulo. Sabi ni kuya, ganyan daw yung pagpitas yung may tangkay, para daw hindi agad masira. Wala na nga kami inaksayang oras, nagpunta na agad kami dun sa puno. Ngam kita nyo matidalan ante, ibagbagakon kanyang angkol, naglubo tidalan. Uray lakumtop da ito'y sapatos min. Excited mo't nga men, na ito'y may sa uray lakalkal pastitudo, apo. Maputik sa loob ng lycheehan dahil kakatapos lang ng ulan. Pero kahit na, hindi pa rin talaga kami magpapaawat. Tingnan nyo naman tong asawa ko, walang talagang inaksayang oras yan. Halos lahat ng puno na libot niya yan para matikman daw niya lahat yung bunga. Dahil dito sa lychee farm nila uncle, may mga ibang variety ng lychee yung tanim nila. Yung iba may maasim, may matamis, may lasang rambutan, may lasang buko din. Kakaiba talaga yung mga lasa. Seryoso! Nakakatuwa at nakakaaliw pumitas dahil sobrang dami ng bunga. Nakalaylay na nga yung ibang bunga sa lupa, nakakapanghinayang. Pagpunta nga namin dito, ito din yung araw ng pinaka-grand opening ng farm, kaya wala pang halos nababawas sa mga bunga. So, kami yung pinaka-early bird dito na manguha ng lychee. Napapagod nga ako maglakad, libutin yung mga puno, kaya nagdala na lang ako ng upuan ko para umupo na lang ako sa isang puno. Dahil napapagod nga ako kakalakad. So, pagkaupo ko dito, pagkatikim ko ng bunga, sobrang tamis ng lasa niya, parang rambutan na may buko na hindi ko maipaliwanag yung lasa, kaya inupuan ko talaga at hindi na ako umalis dyan. Higit 2 oras din kaming nagtagal dyan sa loob ng farm ng asawa ko. Grabe, ang dami kong nakaing lychee. Parang mga 10 kilo. Hoy, si OA, sobrang dami nun. Charot, mga 2 kilo siguro yung nakain ko habang nandyan kami sa loob. Paglabas namin, parang dumami na yung mga lulat lulo na nanguha ng lychee. Parang hindi ko naman sila nakita dun sa loob ng farm. Inassist na kami ni kuya para kiluhin na yung napitas naming lychee. Grabe, na-overwhelm ako magpitas ng lychee. Halos mapuno ko na yung isang balde. Ang dami ko nang nakain sa loob, tapos ang dami ko pang binili. Mapupurga na ako nito kakakain ng lychee. Mura lang din kasi yung bintahan nila dito sa farm, 100 per kilo. Mura nga dito sa farm bumili, pero sa palengke nagre-range siya ng 250 per kilo. Dahil tanghali na, inaya ko na tong asawa ko para umuwi na dahil grabe, sobrang init. Hindi ko na nga kaya yung init kaya inaya ko na siyang umuwi. Hanggang dito na lang. Salamat sa pakikinig at panonood. Bye!